Okay? When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. No? When we all see Jesus. Mga kauturan, initanan ng mga nasulat diri is pure pa ini, no? Palaabuton pa ini matabo. Nga makita naton face to face si Jesus Christ ang aton manluluwas. Okay? At kung sa sina nga tayong hambal diri, hindi kalisod, kundi hambalya, a day of rejoicing. No? Adlaw sang kalipay kay ngaman inang time ngay na pag-rapture sa aton dito dalon kita sa langit amo nang ginatawag nga rewarding tagaan kita sa reward sang aton nahimo diri sa duta samtang kita nagapangalagad sa aton Dios nagasugid sang iapulong sa iban nga tawo abot sila makaangkon man sang kaluwasan. Okay? Amoy na ang mga premyo nga aton pagdalon dito kag pagkapatuno dito kag hambal diri, it is a day of rejoicing. Subong, ara ang kasubo, kalisod, tungod sa hindi magadugay, ato na himlay si kay David sa iya final nga bulutangan, sa iya lulubngan dito sa kabatuan. Kag kabalo kita sang ginabatyag sang bilog nga pamilya, labaw na siya mga kaanakan, iya mga kaabuhan, iya mga in-laws, iya mga abyan, kag mga kapatidusan nga kalisod nga siya pagdalo na dito siya himlayan, no? Apang sa nasiging ka na sa pila na natong gagabi nga paghiwat sa aton necrological service, nga ang tawo pag napatay ay mabuhi paliwat. Okay? Kag ina nga kabuhi mangkon gid lamang niya pun siya nagbilig sa gospel pamaagi sang Dios kung paano maluwas kag amo gid lang ina ang pagtuo nga si Kristo Jesus napatay nagbayad sang aton mga sala kag siya ginlubong kag siya nabanhaw liwat sa ikatatlo ka adlaw. Amo inang maayong balita nga ginatawag subong sa panahon sang ginatawag nga dispensasyon sang grasya. Subong nga panahon, ang Dios wala naga-dispense ang iya kaaptig. Amo na nga bisan nakasala kita, makita nato nga buhi pa man gyapon kay ang ginadispense ang Dios amo ang iya nga grasya. Ginahulat niya nga ikaw, kita nga makasasala, makatalupangod sang ginhimo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo kag magtuo kita sang ginhimo niya dito agod kita makaangkon sang aton kaluwasan. Amoy na ang pailog or pasensya sang Dios nga ginahimo subong in spite sang aton mga pagkamalapason sa iya nga mga pagsulundan diri sa Bible. Okay? So what is death? Ano gid bala ang kamatayon? Munang pamangkot natin subong, ano gid bala ang kamatayon? Apang before that, mga pangamuyo anay kita, amay nga balaan tungganon nga Dios sa sining nga aga, ari kami liwat, nagatipon sa pagbuylog at dulong kay Tatay David sa iya katapusan nga himlayan dito sa kabatuan. Apang salamat sining malikot nga panahon, ginhatag nimo sa amon kasadiin ang impulong masugid sa mga tawo nga ari diri nga buhi nga magabuylog sining kalisod nga ginabatyag subong sa pamilya ni Dumi. Salamat sa ila pag simpatiya sa pamilya kag kabalo kami nga laban man sa ila subong mga parinti nila ni Brad Arnold kag ang prayer sang pamilya ni Dumi na ini sila makaangkon man sa kaluwasan upang pag-abot sinang panahon sang rapture nga imo na kami pagdalon dira sa langit kami nga mga naluwas sa sini nga panahon sang grasya mangin kaupod na mo liwat si Tay Dumi kag upod pagid sang iban nga mga kauturan nga members ng church the body of Christ sa sining dispensation of the grace of God. Kag salamat my Lord sa oportunidad liwat nga bilang lulutod kay Kristo, ipabatyag na mo ng amon simpatiya sa amon uton.
Thank you so much kag initanan namong ginatugyan sa imo sa ngalan ni Kristo Jesus ang manluluwas. Amen. Amen. So what is death? Anong gibala ang kamatayon? So duha ka gabi ato na saysay nga ang tao nga mapatay ay mabuhi pa diwat or mabuhay pa muli pag siya nag-live sa gospel of the grace of God. At kagabi atin ding na pag-usapan at pag-aralan galing sa Bible na yung tao na namatay ay matutulog lamang siya kung siya ay ligtas. Ngunit kung hindi siya ligtas, ay pupunta siya doon sa impyerno at doon siya maghihintay ng final destination niya, which is the lake of fire. Okay? Kaya nga, I urge everybody to please listen carefully upang maintindihan talaga natin at ma-digest natin yung pamamaraan ng Panginoon kung paano tayo baligtas. Kasi nga, alam ko, pagtanungin tayo kung paano tayo baligtas, meron tayo kanya-kanyang pamamaraan, and that is human procedure. Ibig sabihin doon, pamamaraan lang yun ng tao, which is hindi align sa pamamaraan ng Panginoon. So yung masunod talaga kung paano tayo maligtas, hindi yung pamamaraan natin, which is sabihin natin minsan, kailangan mamember lang tayo sa isang simbahan, kailangan gumawa tayo ng mabuti, kailangan maging matulungin tayo. Lahat yan ay maganda yan, walang masama yan. Ngunit iba yung pamamaraan ng Panginoon. Ang pamamaraan niya ay kailangan lang natin mananampalataya o mag-believe sa gospel of the grace of God na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng ating kasalanan, siya ay inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. That is the very gospel in which a soul can be saved kung mag-believe siya. Okay? Wala na pong iba. Wala na iba. Sapat na yung kamatayan ni Kristo doon sa Calvary upang ibayad sa ating kasalanan. Huwag na nating dagdagan pa ng ating gawa. Okay? So what is that? Merong tanong dito sa isang sabihin na natin isang taong one of the person born in old or in ancient time, sa panahon na matagal na. Si who? Si Job. Dito sa Job chapter 14 verse 14, may sinabi si Job. Sabi ni Job, babasahin natin para hindi tayo alam natin na sa Bible talaga galing. Sabi dito, if a man die, shall he live again? Tanong niya yun. All the days of my appointed time. Ano ibig sabihin niya? All the days daw ng kanyang kamatayan. Umpisa nung mamatay siya hanggang dumating. Sabi niya, anong kanyang hinihintay? All the days of my appointed time will I wait. Maghihintay siya till my change comes. Sabi niya. So, yung tao palang namamatay, kagaya ni Job, thousand years ago, namatay na si Job, ngunit naghihintay, ang kanyang hinihintay, ang pagdating ng araw na magbabago ng pagbabago ng kanyang katawan. Okay? Ibig sabihin, si Tylee Domi, paglagay, umpisa nung namatay na siya, ay maghihintay na lamang siya na darating yung araw na change, yung pagbago ng kanyang katawan ay dumating. Sa time ni Job, hindi niya alam kung paano magbago yun. Ngunit alam niya na pag namatay siya, it is a waiting period. Maghihintay siya habang dumating yung time na mag-change ang kanyang katawan at mabuhay na siyang muli. Okay? So, sa Biblia, na pag-aralan natin kagabi, na yung taong hindi ligtas pag namatay, pumupunta doon sa impyerno. At yung tao na yun maghihintay ng kanyang pag-change at itapon na siya sa lake of fire. Okay? So, napag-aralan din natin kagabi na yung taong ligtas, na nag-believe sa kay Jesus Christ sa kanyang earthly ministry, pag namatay siya, ay dadalhin siya doon sa Abraham's bosom or sa paradise.
At doon, maghihintay siya ng kanyang pagbago ng kanyang katawan upang tumira dito sa earth muli. Okay? So, napag-aralan din natin kagabi na mga tao sa panahon natin ngayon, sa dispensation of the grace of God, dito tayo nakatira ngayon ha. Wala tayo nakatira sa panahon ni Kristo sa kanyang earthly ministry, which was tinatawag yung time pass prophetic program sa Israel. Dito tayo ngayon nakatira sa time na tinatawag dispensation of the grace of God. Na yung tao maliligtas lamang doon sa pagbilib sa death burial na si Kristo namatay, bayad na ating kasalanan, inilibing na buhay muli sa ikatlong araw. So yung mga taong nagbilib sa ganyan gospel, saan nga gabi, yung napag-aralan natin gabi, saan? Natutulog muna. Habang natutulog siya, naghihintay siya ng time na darating na magbabago, babaguhin ng Panginoon ang kanyang katawan at dadalhin na siya sa langit. Okay? So, kailan mangyayari yun? Yun ang ating pausapan ngayon dahil huwag na natin pag-usapan yung nasa Abraham's bosom. Pagdating ng pagbabago nila, ito yung mangyari sa kanila. Pagdating yung change sa buhay nila, habang naghihintay sila doon sa Abraham's bosom or sa paradise, pagdating ng kanilang pagbabago, ito na yun sa Revelation chapter 19. Sabi dito, at andito na. Revelation chapter 20 verse 4, and I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. Ito na yung time na yung mga nasa Abraham's bosom o sa paradise, mag-change na kanilang body. Ano yun? And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received the mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. So, mariresurrect sila. Yan yung kanilang pag-change ng kanilang body, yung mga taong ligtas nandoon sa Abraham's bosom. Pagdating ni Kristo, pagbalik dito sa mundo, ay bubuhayin sila muli, bibigyan sila ng kanilang katawan, yung katawan nila, kung paano namatay yun, ibabalik sa kanila, then mabubuhay silang muli, at sabi dito, they will reign with Christ. Titira sila dito sa earth, kasama si Kristo sa 1,000 taon. Okay? So, yan yung kanilang pag-change na kanilang body. Ngayon, habang ando doon sila ngayon sa Abraham's bosom, souls lang yung ando doon. Mga kaluluwa lamang yung ando doon. Wala silang body. But pagdating nitong pagbalik ni Christ sa kanyang second coming, bubuhayin sila, yan ang tinatawag na pag-change ng kanilang body. Tawag doon resurrection body. Then, they will reign with Christ 1,000 years. Then sabi dito verse 5, and the rest of the dead live not again until 1,000 years, wherefore Christ is the first resurrection. Yan yung tinatawag na first resurrection na pinapangako ni Kristo na mayroong resurrection ang patay. Okay? So, magtanong kayo ngayon, Brad, saan naman pupunta yung mga namatay na hindi ligtas? Kailan ang kanilang pagbago ng kanilang katawan? Nako, ito ang nakakalungkot sa mga taong hindi ligtas. Ando doon na sila ngayon sa impyerno, nagtitiis ng hirap, pagdating ng pag-change ng kanilang body upang buhayin sila muli,
Anong mangyayari sa kanila? Itatapon pa muli sa lake of fire. Gusto nyo bang hindi maligtas? Kaya nga, alam nyo mga kapatid, ganito yon. Si Kristo, ang sarap ng buhay doon sa langit. Sinasamba ng mga angels, inaawitan ng mga angels, buhay hari sa langit, ngunit nagsuot ng katawang tao dahil alam niya na itong ginawa niyang mga tao kung hindi maligtas ay magtitiis doon sa impyerno at sa pinakahuli magtitiis doon sa lake of fire. Kaya bilang taga-create natin, hindi niya gusto na doon tayo pumunta. Kaya nagsuot siya ng katawang tao, naghirap doon sa cross, sa Calvary, tiniis yung sampal, tiniis yung korona na tinik sa kanyang ulo, tiniis yung palo ng mga hagupit, ng mga latigo, upang ang kanyang dugo ay umagos doon sa Calvary upang ibayad ng ating mga kasalanan. Could you imagine a holy God became a man upang tayo lang iligtas sa ating mga kasalanan? Please, nag-a-appeal ako sa inyo. Huwag muna kayo matulog. Please, sandali na lang. Huwag niyong tulugan ito. Napaka-importante ito para sa inyong kaligtasan. Hindi ako tumayo dito upang baliwala lamang. Gusto ko maintindihan yung mabuti. Dahil pagdating na nito na patay ka na, hindi mo na maintindihan yan. Wala ka na talagang pag-asa na maligtas pa. Kung mapatay ka na hindi ligtas. Kaya habang buhay ka, please, pakinig sa kaligtasan na paraan ng Panginoon. So, saan pupunta yung taong hindi maligtas na namatay at buhay pa pagbalik ni Kristo? Tingnan nyo. Revelation chapter 20 verse 12. Sabi dito, and I saw the dead, small and great, stand before God. Darating yung panahon na yung mga taong hindi ligtas tatayo sa harap ni Kristo. Tatayo sa harap ni Kristo. At yan ang panahon na kahunos-hunos para sa mga tao na hindi ligtas. Napakalungkot ng panahon na yan sa mga tao na hindi ligtas. Bakit? Sabi niyo dito, and the book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Ito na. Pagtayo nila sa harap ni Kristo, pagkatapos ng 1,000 years na rin ni Kristo dito, mayroong librong i-open si Kristo habang kaharap yung mga tao na hindi ligtas, then titingnan yung mga ginawa mo dito sa mundo, habang dito ka sa mundo. Lahat ng kasinungalingan mo ang doon naka-record, lahat ng pagmumura mo ang doon naka-record, lahat ng mali mo, lahat ng pagkamaritis mo ang doon naka-record, lahat ng pagnakaw mo ang doon naka-record, lahat ng kasalanan natin ang doon naka-record. Yan ang kasalanan na yan na-record doon, magiging witness against you kung bakit itatapon ka sa impyerno. Kuha natin? Bakit naka-record yung lahat ng kasalanan natin doon sa libro na yan? Dahil witness yan upang hindi ka makakomplain kung itapon ka na ni Kristo doon sa impyerno. Kasi makukomplain lang tao. Meron sabi doon sa Biblia na, Lord, nanggamot ako sa pangalan mo. Lord, nanging matulungin ako sa kapwa ko. Sabi ni Kristo, hindi yan ang paraan ng kaligtasan. Mali ang ginamit mong paraan sa kaligtasan. Therefore, your sins remain until now. And that sins of yours, according to the book, ayan ang gamitin upang i-judge ka ni Kristo at itapon sa lake of fire. Gusto mo bang maligtas? Hindi. Pagkatapos nito, it is your choice. At least, nagawa ko na,
nagawa na namin ang aming mga obligasyon to tell you how to be saved. Okay? Sabi dito, verse 13, and the sea gave up the dead. So ang dagat, lahat ng namatay, halimbawa namatay, seaman, namatay doon sa dagat, hindi na nakuha yung kanyang body doon, lalabas yun. Gave up the dead. Sabi dito, which were in it, and death and hell delivered up the dead. Lahat ng ando doon sa impyerno na hindi ligtas, aakyat sa taas at haharap kay Kristo sa kanyang judgment, white throne judgment. Okay? Then sabi dito, and they were judged every man according to their works. Alam nyo, ito, sabihin ko sa inyo katotohanan. Pag ang tao i-judge na according to their works, tatanong ako sa inyo, meron ba tayong nagawang masama? Meron talaga, because lying is already a sin. So, ibig sabihin, walang taong maligtas dito kasi ito yon ang judgment ng mga hindi ligtas. So, saan itatapon sila? Verse 14, and death, ang kamatayan, ang impyerno, sabi dito, were cast into the lake of fire. Yung tanong, saan ba pupunta yung mga tao na ando doon sa impyerno ngayon, na namatay na hindi ligtas? Pagdating ni Kristo, pagkatapos ng kanyang 1,000 years reign, sa kanyang white throne judgment, itatapon sa lake of fire. Okay. Baka sabihin nyo may air condition doon. Okay lang, Brad, kasi may air condition doon. Wala. Lake of fire is a place of torment. Doon sinusunog ang tao kasama na ang iyong laman. Kasi yung soul na ando doon sa impyerno, ibubuhayin yon with na meron ng laman at doon itatapon sa lake of fire. Could you imagine kung anong baho doon habang huwag na lang, huwag sumama yung loob nyo, ha? Halimbawa, kung mataba kang dami mong antika, sinusunog ka doon sa impyerno. O, diba? Ano kaya doon sa lake of fire na yan, worm diet na. Yung mga worm na kumakain ng laman, hindi na mamatay. Pero hindi ka rin nauupos. Oh? Kaya tinatawag yun, eternal punishment of the unbelievers. Pinalidad na walang katapusan sa mga taong hindi ligtas dahil nireject nila ang kaligtasan na binibigay ng Panginoon sa kanila na libre. Okay? So yung tanong ngayon, ando doon na ang pag-change at kailan mag-change yung mga taong namatay na hindi ligtas at namatay na ligtas sa ministry ni Christ, sa earthly ministry niya sa Israel. Ang tanong ngayon, Brad, di ba may sinasabi ka nga andito tayo ngayon sa dispensation of grace? Yes. Saan naman pupunta, kailan naman ang change at saan pupunta yung mga taong namatay ngayon na ligtas? Okay? Kaya ito. Bago tayo magpatuloy dyan, upang kasama ka diyan at doon ka pupunta, ito muna. Tanong ko sa inyo. Naniniwala ba kayo, nanay? Naniniwala ba kayo bawat isa dito dahil bawat isa mayroong soul na dapat maligtas, ha? Matanda ka man, binata ka man, dalaga ka man, bata ka pa, mayroong kang soul na dapat maligtas. Ngayon itong tanong, at hindi ko na ito sabihin na i-dramatize pa. Dahil ito ay nasa inyo. Dahil magbibilib lang naman kayo at ang pagpananampalataya, ang pagbilib ay nasa inyo yan, sa puso niyo yan. Tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng inyong kasalanan, ng aking kasalanan? Pinaniwalaan niyo yan? Ay, naniwala ka yan? Lahat tayo, dapati ka man na si Kristo na patay, bayad sa inyong kasalanan. Ma'am,
Sino ba dito? Tanyong? Oo. Ma'am, no? Ikaw ta, daba ko pala dire. No? Gapati ka nga si Kristo napatay, bayad sa imong kasalanan, ginlubong siya, kang nabanhaw, ikakatlo ka daw, para tagaan kita sa kabuhi nga walay katapusan. Ma'am, ginatutuhan mo na. Okay. So, let us proceed now. Saan pupunta ang tao na ligtas, kagaya nyo, kagaya ko, kagaya ni Tay David, dahil nag-believe din siya sa gospel of the grace of God? Saan pupunta? Hindi tayo pupunta doon sa 1,000 years nga pag-reign ni Christ ng mundo, dito sa mundo, hindi. Hindi na rin tayo pupunta doon sa lake of fire. Saan pupunta? Pagdating ng pag-change ng ating katawan at pagdala sa ating destination. So, meron ditong sinasabi si Apostol Paul. 1 Corinthians chapter 15 verse 50. 1 Corinthians chapter 15 verse alam nyo, ito yung talagang napakaganda. 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Sabi dito hanggang 55. 55. Sabi dito, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither does corruption inherit incorruption. Pag tayo namatay na mga nag-believe sa gospel sa panahon ito ng dispensation, malulusaw na yung ating laman. Yan, ilang araw lang yan kay Tatay David, katawan wala na yan. Malulusaw na yan. Sabi sa Bible, babalik sa dust. Or dust thou art, sabi ng Bible. Ngunit yung iyong soul natutulog at maghihintay nitong event na ito. Sabi dito, verse 51, in a moment, pagdating niyan, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. Kailan mangyari? Pag-sound ng last trump. Okay? Sabi dito, for the trumpet shall sound. Dahil mayroong trumpet na tutunog. Yan sabi dito. And the dead, yung mga ligtas na namatay, kagaya ni Tay David, sabi dito, shall rise incorruptible, shall raise incorruptible, and we shall be changed. Ano sabi ng Bible? Yung mga namatay na yan, tayo pag namatay na, naligtas, darating ang araw that there will be a sound of trumpet and in the twinkling of an eye. Ano yung ibig sabihin ng twinkling of an eye? Isang pisok lang, no, ng mata ay yung soul na yan na natutulog will raise up. Okay? Babangon, then sabi diyan, no, will change. Ibig sabihin, kung sila ang pupunta sa impyerno may katawan na bago, kung yung mga naligtas at papasok sa earthly kingdom ni Christ may katawan na bago dahil ma-resurrect sila, tayo bibigyan din ng katawan na bago. Okay? At alam niyo ba yung katawan na yun ay hindi kagaya niyan? Hindi kagaya nito, ang katawan na to? Kasi ang akala ng iba, lahat-lahat ma-resurrect yung ligtas at magsusuot ulit ng ganito katawan. Hindi. Bakit? Dahil ang katawan na ito, katawan natin ito, hindi pwede tumira sa langit. Dahil sa langit tayo dadalhin eh. Yung mga nasa paradise, dadalhin dito sa i-resurrect, titira dito sa mundo. Ngunit tayo na members of the church, the body of Christ, na naligtas ngayong panahon nito, sa langit tayo dadalhin. Kaya, bibigyan tayo ng bagong katawan na maka-operate doon sa langit. Kasi itong katawan na ito na made of earthly materials, hindi pwede pumunta sa langit. Oh? Hindi pwede pumunta sa langit itong mga flesh natin. Hindi pwede pumunta sa langit. So, ano palang katawan ang ibibigay sa atin pagdating ng panahon ng change? Ha? Sabi dito, ha? Sabi dito,
2 Corinthians chapter 5, ito yung katawan nyo. For we know that if our earthly house of this tabernacle will dissolve, mamatay, madissolve na. Sabi dito, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heaven. Okay? So pagdating ng change, ng pagbago ng ating katawan, sa pamamagitan ng rapture, katabi, binasa natin yon, Ephesians, 1 Thessalonians chapter 4, diba? Pagtunog ng trumpet, at the last trump, sabi dito, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God. Pagtunog ng last trump, mag-change ang ating, magbabangon ang ating kaluluwa, aakyat doon sa langit, then pagdating doon sa langit, isusuot ang ating mga katawan na ando doon naghihintay ngayon sa langit. Alam mo, ito, kung mayroong bagong na-save dito, ngayon na-save, mayroon ka na kaagad katawan doon sa langit, naghihintay sa iyo. Doon sa heaven. Pagdating ng change, hindi mo yan maisuot ngayon. Pagdating pa, namatay tayo, then pag-rapture sa atin, dadalhin tayo doon sa langit, at doon natin isusuot yung katawan na yun. Ang katawan na yan is made of what? Heavenly material. Hindi galing sa alikabok. Kasi itong katawan na galing sa alikabok, sabi ni Paul, sabi sa Biblia, hindi pwede tumira sa langit. Kaya bibigyan tayo ng bagong katawan na andoon sa langit. Tayo dumi, yung katawan na yan, wala na yan. Paglagay natin yan doon, few days lang, 1 week, wala na yan. Naagnas na yan. Then, pagdating ng rapture, pagdating ng change ng mga members of the body of Christ, ng mga ligtas ngayon, yung nag-believe ngayon sa gospel, kasama tayo, aakyat sa langit, isusuot natin doon ang ating bagong katawan, at doon na tayo for eternity kasama ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating head. Okay? Maliwanag po? So, that is our objective sa ginagawa nating service na ito kay Tay David. Hindi na talaga ito para kay Tay David, kundi para sa inyo upang malaman nyo kung paano maligtas. At kung dumating na yung kamatayan sa atin, sigurado na tayo na sa langit na tayo pupunta pagdating ng change after waiting for that change to come sa ating paghihintay sa umpisa ng ating kamatayan. So, ini-question tungkol po sa ating napag-aralan sa Bible, ini-question na gustong liwanagin ang tungkol sa kaligtasan. This is a great opportunity para po sa inyo na maliwanagan po talaga tayo ng kaligtasan. Kung hindi pa maliwanag, malinaw, pwede kayo pong magtanong. Wala ako magtanong. Kung ang talak papunta ba sa purgatorio, mayroon ba ang purgatorio? Walang isang purgatorio na na-mention sa Biblia. Walang purgatorio. Yan yung pinupuntahan ng kaluluwa pag namatay siya. Pag hindi ligtas, doon sa impyerno, maghihintay itapon sa lake of fire. Pag ligtas sa panahon ni Kristo, sa time pass, doon sa Abraham's bosom, sa ating panahon ngayon, matutulog na ang ligtas. Magpapahinga lang, maghihintay ng sigaw at huni ng trompeta upang dalhon na doon sa langit. Ang tinatawag na rapture. Kaya may rapture. Kahit ilang beses mo tapusin basa ang Biblia, wala talaga yung purgatorio. It is a man-made doctrine made by Vatican. Sabi na lang natin.
No? Kanila lang yun. So that, makagawa silang ng business, negosyo, kasi magpapadasal ka, bayad ka sa kanila upang itaas-taas daw yung kaluluwa hanggang makarating sa langit. Walang ganun po sa Biblia. Pasensya na po talagang ganun ako magsalita kasi kung wala sa Biblia, talagang sasabihin ko sa inyo. Or else magiging sinungaling ako. Diba? So sabihin nyo ngayon, sinungaling pala yan, dalawang turo, pagkatuloy. Yes. Yes. Dahil wala sa Biblia. Question pa? So, kung wala na, let us close this service, in memory of Tatay David, mga ngamuyo taluhat. Amay nga balaan, salamat gid sang nako sa imo pulong na sugid sa mga katawhan. Salamat sa mga nagbilib sa Gospel of the Grace of God, kag nadugang sa church, the body of Christ. Kag kabalo kami, Lord, nga tungod sa assurance imo pulong, someday, mga kita-kita kami dira sa imo kaharian sa langit. Tungod kami ay imo pagadalon dira sa pamamagitan ng rapture. Thank you so much sa inyong opportunity. Kag we are praying sa liwat sa among biyahe pakadto sa kabatuan as we bring Tatay David sa kanyang final destination sa kanyang katawan. Thank you so much. Amin po itong idinadasal sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen.